On this episode, we are talking about scary conspiracy theories. From the ones that makes you raise your eyebrows to the ones that gives you goosebumps And we are having a very special announcement. Ay, for the announce. So sabay-sabay tayo, trick or treat. Happy Halloween! happy Halloween! Get ready For a gay time. with Bex and Smell. And Jonah, Welcome to the the Bexters Podcast. Ano na, Bex? Ano na? Catch up sesh na. Join na lo ng Chumika-Laboom. At magbaklaan, ditechiwara sa Baxters, Baxters! The Mel. And Jonah Show. Oh my God, diba? Very, very Twilight ang atake mo ngayon, sis. Vulto-vulturi siya, di ba? Spell Volturi. Fs. V. Vampire na lang. Iba yung iba yung naiisip ko. Ems. Ayoko na lang mag-talk. Ems, ayan. Kamusta ang iyong naging week, Bex? Carry naman, kini-carry natin, no? Parang busy na hindi masyado busy, pero laban, go. Oo, yung buhay kasi natin lately, parang di natin maintindihan kung maaligaga ba ako, mabibisi ba ako. Kasi parang wala naman dapat masyado talaga, no? Parang, Papadamay ba ako o bala kayo dyan? Ganun. tabing ilog ang atake. Sa ilog. Ayan, mga ganon yung papasabay ka ba sa Agos or Wiz, ganon. Yes. And of course, salamat sa mga ano, no, nag-tune in sa last week episode. At dahil dyan, Happy New Year sa inyo, mga pafutok. Malapit na talaga magpafutok. Oh my Oo, God. true. Diba? Oo. Siguro mga 60 plus plus days na lang. Tinamad mag-search, no? Kung ilang days. Basta nga 50 to 60 days-ish. Correct. Nag-ano na ba kayo? Nag-decorate na kayo ng ano, Christmas tree, ganyan. Meron na kayong ganap sa bahay. Kakatayo lang nung puno kahapon, pero hindi pa siya tapos i-decorate. Ganun. Pero Kumbaga, ito yung parang kinalkal pa lang siya bonding sa ng bao. family. Carry. Pero Medj, bonding nyo oo. tong family. True, true, true. Tapos kailangan may mga pag-ifi dun sa ano, sa ilalim ng Oo. tree. True. True, true, true. Love it. Ayan. Happy Pride! Happy birthday sa mga may birthday! Happy, Happy New Year. Yes, yes, yes. Parang Oo, sabog ano tayo na, pare. it's, wag mo na masyadong ano, ano nga Tsarek. It's ano, a Scorpio season, no? It's a Oh, Scorpion season. So yung mga, ano dyan, mga mysterious, sila yung bumubooming ngayon. Yan, mga pag-uugali ng Scorpio. Charing. tama ay Huwag nyo herbal. ginagal. Sareng. Oh, oo, Day. Tsaka dapat wag silang ginagalit kasi masama sila magalit. Ganun. Ay, Pailalim ang talaga. atake nila. As per Madam Auring. Chareng. Hindi, as a, ano, astro, as astrology, ano, believer. Per, Chareng. Nag-ano kasi ka Sinediseva. nagbabasa. Ito ay gabay lamang. Meron tayong free will. Gamitin natin ito. Hindi na nawala sa Paano kung isip wala ko kang yan. free will? Laging Paano meron. mo paano nga pag wala? Chareng. Ano ka, Colongstra, Columbia? Oo, Day. Paano kung Colongstra ka, Ems? Ayan, no, marami po tayong mga happenings over the past week, mga Bex. Kaya tuloy-tuloy na natin to pag-usapan na natin ano ba ang ating baklita for the week, Bex. Meron ba tayong update sa ano flood control? Ayan, sige, go. Nasunog! Sinunog? Charing. Parang Ako hindi kasi... ang thoughts ko dito, Bex, sinunog siya, no? For the budget. Oo. Ayan, ano to? Pasok sa topic natin today na conspiracy theory. Siyempre, ang chika-chika nila is, ano daw, computer failure, yung parang
may mga sumabog na computer, gano'n. Yun yung reason kung bakit nasunog ang opisina ng DPWH, no? Pero syempre hindi maiwasan mag-speculate ng mga tao bilang sobrang init naman talaga ng DPWH. Parang grabe naman ang Mm. pagkaka-timing na talagang ngayon siya nasunog, no? Kung kailan, um, Mm. like, nasa kainitan sila ng issue nila, no? So, may mga nagsasabi din na bakit sa call center walang patayan ng PC doon, hindi naman sila nagkakaganyang mga Oo, problema. dahil din sana matagal nang sunog yung office. Tiyaring. Di Yung ba? alam kong mga opisina di sa tsaka ang dami niyang active sa mga business district like Ortigas, BGC, Makati. Madami diyang mga call center, mga BPO companies na wala naman ako nabalita ang nasunog. Kasi meron silang tinatawag na parang risk team na talagang nagche-check ng building, mga Mm. engineer, kung okay ba, may problema ba sa mga circuit, ganyan. So, dapat sila din, no, sa dami ng budget nila, bilyon-bilyones, wala silang budget pan-check. So, imposible talaga, no, unless kung may aksidenteng nangyari. Pero, the question is, ano ba yung aksidente na yun para mag-cause ng sunog, di ba? Tsaka ano, ang tawag nito, parang, may mga chika sila na wala naman daw na nasunog na importanteng files, mga gano'n, kasi backup naman daw, mga gano'n. Parang ano lang talaga, it's like, nung ang merong nakatayong building na nakikita kayo physically, no, hindi masyado nantitiwala yung tao sa inyo. Ngayon pa naabo kayo, ngayon nyo kami expect maniwala sa mga hanas yung ganyan. Parang, gusto day. Awa na lang talaga sa Pinas. Oo, at take note mga Bex, no, hanggang ngayon wala pa rin pong nakukulong, Mm. wala pa ring nananagot sa tawag nito, mga bintang, no, dito sa ongoing case ng flood control. Though, strong naman yung evidence, pero hindi ko alam bakit ang tagal magpataw ng desisyon para dito. Hindi ko maintindihan. Meron pa nga akong nakitang article kagabi. Nakalimutan ko lang kung ABS ba yun or GMA. Ang headline is, Zaldico, posibleng kasuhan. Posible? So, hindi pa sure. Bakit posible? Ginigigil nyo si Ka Freddy, ha? Charing. 'Di ba? Ayusin, Oh my God. ayusin nyo yung life nyo dyan. Diyos ko. Nakakaloka talaga no mga Bex. Kaya tuloy-tuloy lang po kayo sa pag-share no ng mga news or kung ano mang nakikita nyo online para talagang everyone is well reminded na hindi pa tapos ang laban. Kasi pakiramdam ko kaya lalong tumatagal to. Ibig sabihin, parang pinupush lang nila na i-let go na natin, move on na lang tayo sa ibang ibang issues ng Pinas. Wala nang matapos, no? Lahat puro issues. Diyos ko. Diyos ko, day. Parang naging kamukha ko si Bea Alonso dito sa K2BU. Ang luma ng K2BU. Sino yun? Anong K2VU? Yung sila nila Pia Wurzbach, nung mga baby girl pa sila. Meron bang ganong show? Si Hindi ko Shaina, alam. tapos si Angeline Aguilar, mga ganun. Wow, funny. Bakla talaga show yun. Aray. Love. Pero gusto ko yan, no? Yung atake. For today's special episode. Pero, May dugo pa na effects yan. Ketchup yan. umor pop, tas nakagat. Sarag! Ano? Ay, shit. Kawawa naman yung burachi nung anis. Chareng. Shoota ka. Ayan, no? So, mga Bex, keep us updated din. Baka meron kayong Mm-mm. mga chika dyan or nasasagap na first hand na information na gusto nyong i-share sa Bexters. I-comment nyo na yan dito sa aming comment section below. And then, meron pang isang hindi magandang balita na pumasok this week na nag-trending. Actually, all over Yes. the news siya. Hindi ko nga in-expect kasi hindi ko nga to kilala. Nakilala ko lang siya nung nabalita. Mm. Yun lang. Ako, I know of her. Hindi kami magkakilala. No? I just know of her from TikTok kasi malaki talaga Oo. following niya sa TikTok. She's also quite controversial on there. Yung mga takes niya hindi nagugustuhan ng mga typical or yung mga conservative Filipinos. Kaya Mm-mm. laging viral yung mga videos niya and um, dumadaan siya sa For You page ko. And ayun na nga, no, sadly, um, Eman Atienza or Iman Atienza, um,
the daughter of Kuya Kim, passed away at the age of 19. Super, super bagets. Actually, na-shock ako talaga pagbukas ko ng, tag nito, ng pagkagising ko, tas yun agad yung bumukat. Parang, Yun agad ang shocking bungad. talaga ako. Parang, oh my God, parang totoo ba to? Kasi, parang a few days ago lang dumaan siya sa FYP ko. So, parang sobrang energetic niya pa and everything. No? So, parang, ayun, nakaka-lurks lang talaga. Ayun nga, nag-ano nga, nag-resurface nga yung mga chika, no, na Mm. nung September, nagsabi siya online sa kanyang mga fans na gusto mo na daw niyang mag-deactivate ng Mm. I mean mag-deactivate sa social media. Parang ayaw mo na niya maging active kasi nga nakaka-receive na siya ng death threats, ganon. Grabe na daw yung bullying and yung mga bashing na binabato sa kanya. So, parang nag-decide siya munang magtigil. Tapos, mga 10 days ata, or 1 week before siya nategi, parang bumalik siya online, tas nag-post nga siya. So, yung mga Mm. post niya parang mga nakalutang si ate. Kasi parang ang hilig niya sa taas, ayaw niya sa Mm. baba, ganon. No? Ang hilig niya meron siya mga videos na nagra-rock climbing siya, ganon. Tapos meron din siya yung mahilig siyang ano bang tawag dun? Yung Rappelling. mag-monkey bars, mga Yeah. ganyan. Din sa park. Mga ganun yung atake ni ate. Basta mahilig siyang nasa taas, ganun. And sadly, yun din yung parang kinamatay niya. Kasi ang sinasabi nga sa kanya, ang bali-balita is nagbigti daw siya dun Mm. sa kanyang home sa LA. Yan ang chika, pero ongoing pa daw ang investigation. Yeah, and parang hindi pa naman kino-confirm ng family Oo. nila Kuya Oo. Kim na Hindi pa yun kino-confirm. talaga. And so parang puro speculations pa lang, although may mga articles na lumabas nga about it kasi nga she's a known TikTok person, and she passed away in LA. So tapos yung mga in the past few videos, yung mga kasama niya is medyo mga TikTok famous talaga. So when she passed away, and parang like some media outlets in LA knew about it, parang gumawa sila ng article and nirelease nila yung mga police kineme-kineme nung nangyari. And yun nga yung sabi, although wala naman talaga, hindi naman din tayo sure kung yun talaga. May mga chika pa ako narinig na 3 days na daw bago siya nahanap. Mga ganong kineme. So, hintayin Oo. na lang So, siguro madaming tayo. no? Madaming chika. Mm. I guess the safest thing to do is parang ano na lang tayo. Hintay tayo sa confirmation ng family kung ano talaga yung nangyari. Kung confirm man nila o hindi, pero sana wag na, meron nakakapikon sa TikTok kasi ginagawa pang content yung nangyari na like they make it about them na parang hindi to tungkol sa inyo mga B. Parang nakaka-lyrics lang talaga ginagawang content yung eksena na sobrang sensitive and nakaka-lyrics lang talaga. Correct. And ano kasi, kaya din lumabas yung ganyang balita. Kasi ang mga nag-post is New York Post, Mm. TMZ. So, yung mga Mm. reliable sources talaga. Pero yun Mm. nga, ongoing pa din daw ang investigation. And of course, kailangan pa rin natin ng confirmation ng family kung ano ba talaga yung nangyari. But I doubt if they will share. Kasi Yeah. syempre masakit para sa kanila and it's very traumatic. And then, ayun nga, lumabas din yung story niya na traumatic daw yung pagkabata niya. Kaya so Yes. may pinaghuhugutan na talaga yung niya, yung mga pinagdadaanan niya sa ngayon bago siya namatay. I So, think I think yun yung nag-build up na lang, yes. ganun. Nabanggit ko siya sa isa sa mga episodes natin before. Siguro mga 3 months ago, 2, 3 months ago. Yung, I think sex ed yung topic natin nito na, kasi sa guesting Oo, niya sa sex ed, podcast oo. nila Bell Daza, parang she shared there na when she was like around 5 or 6, yung yaya niya, pinapanood siya ng porn. Parang ganun. So, may mga ganun siya experiences, and then she also shared there when she was 13, um, some private photos of her late kumalat sa school nila, mga ganong kinem. So medyo ano talaga siya, yung childhood niya medyo marami siyang mga hindi childlike experiences, kumbaga. Yes, correct. So, nakakalungkot, no? Kasi kailangan ma-experience to ng bata. Mm. Tingin mo, at ito lang ang reflection ko dun sa nangyari.
Mm. Tama ba na hinayaan na lang nila na manirahan mo na, alam mo yun, to live alone? Si ate girl, given na yung mga experience niya in the past, alam naman ng parents yon. Mm. I'm not pointing the blame, no? Pero Mm. just Yeah, yeah, ano yeah. lang, parang realization lang naman. I think they didn't see it coming from her. Although sinabi naman nila before na I mean, I think she also shared before na she had experiences that na nag-attempt siya before, pero in the recent years siguro baka di nila nakita na kasi nga sobrang strong ng personality ng bata, eh. As in even sa So parang videos siguro na feeling nung parents, kaya na nito, parang oo, okay oo. lang siya. Yeah, gano'n siguro. Kasi kahit ako kaya ako gulat na gulat talaga. Kasi I thought she was like a very strong, like stable yung stable. Kasi kahit yung sa interview niya yung interview niya kay Label, sobrang ano niya, well-spoken, sobrang maalam siya sa mga um yung parang she's woke but not too woke. Yung gano'n na alam niya yung kung paano dapat kumilos yung mga tao. Parang gano'n kinin. So kahit ako, I didn't expect Mm. something like that would happen. Ako, ano siguro, dapat 'pag mga ganyan 'no, lalo na kung aware ka na may pinagdaanan 'tong tao na 'to in the past, parang for me, you should know better. So, you should have parang dapat i-check mo siya time to time, Mm. gano'n. Okey ka lang ba, may kailangan ka ba? Tapos parang I don't think kakayanin ko na yung anak ko at 19 magsosolo na. Kasi siguro dahil nga yung influence ko din, Filipino culture, parang hindi pa ako ready i-let go yung anak ko ng 18 ta's mag-isa siyang maninira. Kasi parang feeling ko bata pa din yung gano'n. Mm. Hindi parang for me kailangan pa rin niya ng guidance. Yeah. And siguro male go ko yung anak ko 'pag ano na, yung mga 25 gano'n. Sige mag-solo living ka na, okey lang 'yan. Kasi siyempre prepping na 'yun sa pag-aasawa, eh. Pero yung mga gano'ng edad na nasa teenager pa din, parang I don't think I can let go. Mm. Ng gano'n ka-early ha. Sa'kin Yeah, lang yeah. naman 'yun. Hindi ko din naman alam kung anong naging rason ni na Kuya Kim baka do'n nga kasi malakas nga yung personality niya nung Or anak. baka So baka na ano nila na ano na parang kaya niya 'to, parang minimal guidance lang 'to kasi alam niya naman na yung ginagawa niya mga gano'n. yeah. 'Yun nga, they just didn't see it coming, Baka sadly. also like she really feared for her life here sa Pinas. Kaya she really needed to go somewhere else. So, parang kasi nga um Actually, kasi may may death mga threats 'di oo, ba, death yung threats ano. kasi if you guys isa sa mga pino-point out ngayon ng mga tao online is she is an open she was very open with voicing out her opinions against the Dutertes. And syempre, yung mga DDS, parang sila yung talagang hounded on her with, ano mo yun, bashing and all that. Nakakalurk lang din. And then, Oo, sana masaya na kayo. 'No, the day yung that she mga passed, nag-push sa kanyang ma-text. ang dami mga nagpo-post na, be kind, huwag kayong mambabash, ganyan. Pero, when you look back on their, once upon a time, binash din nila si Iman or nagbash din sila ng someone else. Oo, parang, um, medyo hypocritical din lang talaga ang Filipinos, nakakalurks. Oo nga. So ano 'no, mga Bex, let's always check in our friends 'no, Yes. lalo na yung alam natin na may pinagdadaanan sa buhay. Huwag tayong mahiya mag-reach out. Hindi na uso ngayon na hindi naman ako china-chat niyan, ba't ko siya i-cha-chat, 'wag gano'n. Mm. 'Pag na-feel niyo lang or dumaan lang sa ano niyo, sa ala-ala niyo, "Kamusta kaya si ganito?" Don't hesitate, just check. Oo. Hindi naman kailangan na ano, na magkita kayo, pero at least yung message will go a long way for me. Ako what I do talaga, lalo na sa mga taong hindi ko naman kasi tayo lagi naman tayong magkausap kami, palagi din naman kami Huwag kaya tayo Like, mag-usap, charot. For a Dapit na. change. Tsareng. Um, Tawag nito, 'pag nagse-scroll ako sa stories and then nagha-heart ako, nagla-laugh ako, parang ano lang, simple interaction lang na parang just to open the communications na o kung ano mang problema, you can reach out to me kasi active ako, pala-like ako kahit kung sino yung mga old friends natin na hindi natin masyadong nakakausap, nagla-laugh talaga ako. Mga gano'n minsan nagre-reply ako kahit wala akong na tatanggap na reply. Keri lang basta naipahatid ko yung
na-appreciate ko, natawa ko, gusto ko yung picture, mga ganong ganyan. 'Di ba? Actually maganda na 'yun, eh, kasi parang indicator na siya na, nandito lang siya, this friend still remembers me. So, yung Yes. mga simple gesture na gano'n, it goes a long way. So, ano tayo, ang hirap 'no, ang hirap talaga 'pag 'yan ang ano, 'pag 'yan ang issue, Day. True. Sobrang hirap. Witness, charing. Hindi kasi alam ko yung mga ganyan na nga ano, mga Bex 'no, kaya Yes. talagang, no one will understand unless kung ikaw mismo nakasama mo yung mga gano'ng tao. So, True. ayun, i-check niyo na lang ang inyong mga friendly and hope and pray for them. And Yun, right always corrected pray for by, them. charing. Very school. Ah, Alam mo, ginagawa ko yan sa elementary. Corrected by, ganon. checkan mo sa noo. Corrected by. Ayan. So ano no, nakakalungkot na balita Yes. ito, no? It's very ano, kasi she could have gone further sa career niya. Kasi sa Yes. personality niya, talagang pasok sa banga. Tsaka ang ganda ni girl, no? Rest in power, Iman. Oo, kung nasaan ka man, sana you still find peace after all. Yes. Ganun. Ayan. Ito may isang hindi naka-find ng peace sa pelikulang Oh my Quezon, God. no? Dahil nga Okay. nagkaroon ng talk Kalimutan ko back. yung pangalan ni Kuya. Teka. Okay, go. Nakalimutan Oo. ko din, hindi ko na nilagay. So if you Ito sa guys don't search ko. know, nagkaroon po ng film na Quezon which featured the life story of Manuel L. Quezon, one of our former presidents in the Philippines. And played by Jericho Rosales and starring Karil, ganyan, directed by I think it was Gerald Tarog. Parang it's the same production of General Luna and then Goyo. Tapos ngayon Quezon. So yeah. Yeah, Tapos so ayun nga, go. Gobex. Hindi. So ayun nga, tama yung sinasabi ni Bex kasi nga, ito po ay part ng Bayaniverse trilogy, ano? Yeah. Gaya nga ng sinabi ni Bex. So, itong pangatlong ano na to, pangatlong installment na ito. So, ito na Mm. yung last, I think. And dito nga, ang hina-highlight dito ang ating Commonwealth President na si Manuel L. Quezon. And then, during the screening, ang confrontation po ay nangyari noong October 23. May special screening kasi sa Makati, ano. So, ang eksena, si Avencina, siya po yung naghahawak nung kamay. Ito po yung ano surname nung Ricky Quezon Avancina. Yan po Mm. yung pangalan. Yung grandson, yung apo ni President Manuel L. Quezon, siya po yung nagsalita, no, Mm. questioning uh, if this is a political satire, yung Mm. pelikula. Yun yung pinupunto niya. And then, I think Jericho Rosales tried to stop him, no? Mm. But he still insists to talk. So, nag-overtalk siya. So, pinush siya talaga na magsalita siya at hindi niya hinayaan na mapigilan siya ng mga ano, ng actors or ng directors or ng producer. Even the staff went after him. Pero hindi niya yun pinansin. Nagpatuloy siya and then he said bad words. Yes. Nagmura siya, guys. He Kung went on mapapanood for nyo, like ano 4 na, minutes. trending na. Mm. 4 minutes ba? Ang Mga haba 3 to 4 din. Ang minutes. haba. Oo, mga ganun. Ang haba, mga Bex. So, ayun. Yun yung ano. Ay, ano sa palagay nyo, mga Bex? I-chika nyo dito sa comment section yung insight nyo sa nangyari. Tama ba yung ginawa ni Sir Ricky dun sa screening? Yung mga Kumbaga, kanyang sinabi, tama ba yon? ang hinihimutok niya is bakit hindi daw um lumapit sa kanila to fact check or to like alam mo yun, for research. Ako naman, ang my take on this is Manuel L. Quezon is a prominent Filipino figure. Meron tayong history books that tells his story. I think going or talking to family relatives will make the movie biased. Kasi syempre, if kapamilya mo yun, ang tendency,
you will focus on the good things. Papaalis mo yung mga hindi maganda, kasi wala namang perfect na presidente ang Pilipinas. Walang presidente yung politiko, lahat may mga mali. Kung ang susundin lang natin ay gustong ipakita ng family, hindi na natin nakita yung mga ano, 'di ba? Kasi like ano yan historical figure siya ng Pilipinas. Dapat lahat ng maganda, hindi maganda. Nakita natin kasi both naman yun mapupulutan ng lesson ng mga manonood. Also for me, the film talaga kasi is like you interpret it how you see the movie. Like hindi siya black and white na ito yung gusto ng pelikula na ipalabas. Ito lang yung nakita ko. Kanya-kanya tayo ng interpretation sa movie. Maybe doon sa yung kay Sir Ricky is hindi siya natuwa kasi nga iba yung POV niya doon sa lolo niya. Pero a common Filipino would appreciate the film kasi ay ganyan pala yung nangyari before. Pasabog naman pala. Mga ganong kineme. Kanya-kanyang take yan. So, ako for me, masyadong sensitive yung eksena ni Sir. Oo. At saka for me, yung ginawa niya, wrong talaga yon. It could have been a different venue to Yes. voice out your concerns. Hindi mo kailangan gawin yun in public para mangpahiya ng tao, which is very unethical. Parang parang wala kang pinag-aralan. Parang ganun lang Yes. yung dating sa akin. So, better kung ganyan na may issue siya, it could have been addressed closed doors Yes. instead of doing it in public. Number two, when you're making a film, it's always the perspective of the director on how they want to convey it. Mm-mm. So, yung sa mga resources, since this is biopic film, Mm-mm. tama ka. May mga resources naman na available, may mga historians tayo. So, Mm-mm. dapat dun tayo mag-rely. Kasi nga, kung i-involve natin yung family nung person or yung case study for that film, which is si Manuel L. Quezon, magiging bias talaga siya. Siguro ang pwede na lang nilang ginawa is, they could have, ewan ko kung nangyari to, pero they can just say, we are making a film of Manuel L. Quezon. Ito po yung mga resources namin. Pwedeng ganon. Ganon lang, na parang dito Yeah. po kami nag-base. Pwede nilang sabihin din yung purpose, bakit nila ginagawa. Wala po kaming intention na we are just basing on the history. Or Mm-mm. yung mga pinrovide ng, mga ganong eksena. Kasi feeling ko yun lang yung inaantay niya. Yung Yeah. ganon na consent. Kasi alam mo naman yung mga ganitong tao, lalo na yung mga Entitled. kilala na Sorry. sa politika, no? Yun nga, I was about to say, and feeling entitled agad. Like, Mm-mm. kunyari, pag anak ako ni Marcos, entitled ako, so dapat masunod ako kasi tatay ko presidente. So, siya din na apo lang. Sorry pero apo ka na lang. So, ano pang gusto mo, sis? Parang, patapos na yung linya ng dugo ninyo, Day. Parang ganun yung atake. Kasi, kasi for me, Day, halo-halo na yung dugo, B. O, di Mm-mm. ba? May Quezon ka na, Avencina ka pa. So, ano na, B? So, middle name mo nga lang yan, eh. Hindi mo nga last name, eh. Parang, alam mo yung for me lang, being kind talaga goes a long way, no? Huwag tayong masyadong mainit, 'di ba? Alam Yeah. din naman maiiwasan na gano'n, tsaka hindi puwedeng ikaw ang masusunod kasi hindi naman ikaw ang gumagawa ng pelikula. Oo, produce ka Nasa din ng kanila sarili alam mo. oo, produce ka ng sarili mo, why not, 'di ba? Tsaka puwede naman siya gumawa ng article about it na ito yung take ko dun sa Yes. film, Review 'di siya. ba? To address it better, hindi yung Mm-mm. mura ka ng mura. 'No? Yeah. Nakakainit kasi ng ulo yung eksena dahil kasi True. parang ako yung nabastusan for Direk Gerald Tarog. Mm-mm. Kasi knowing Direk Gerald I worked with him when I was in GMA. Napakabait niya Mm. and ayaw niya ng putyo-putyong research. So alam ko na matinding research ito. Kasi meron kaming project na hindi nga natuloy kasi nakulangan siya sa research eh. Mm-mm. So, alam mo yon. So, for Yeah. me, nasa side ako ni Direk Gerald sa part na to. Same. Kasi also hindi mo lang dinesrespect yung mga artista na gumanap, yung production staff, yung director. You also disrespected the people around who were there to watch. To have a nice evening of watching yung Mm. experience of watching a film. Parang lahat yun, sinira mo yung gabi dahil sa ganong moment mo. Also, you disrespected yourself.
minamukha mong gano'n yung sarili mo. Parang you expect So, people ibig sabihin, to, pamilya nyo, ganyan. Charet. oo, 'di ba? Parang you just prove the point of the story, 'di ba? Anong pelikula? Na flawed yung family. Panoorin ba natin, Bex? Chareng. Ayan. So, yun lang. Tsaka ano din eh. Siguro, for me, valid siguro yung hihingiin mo yung opinion ng kapamilya. Kung yung era na they chose to show in the movie is an acting figure or talagang importanteng tao siya nung time na yun. Eh, wala naman na yun yung mga text na silang lahat. Kung ano ka lang, sabihin mong buhay ka na nung time na yun, pero bata ka nun. So, syempre, anong input mo dyan? Oo. And then, at saka, mahirap nga kasi hindi ka din magiging reliable source kasi kwentong bayan eh. Gets mo? Yes. Yung alam mo is, paano kung yung alam mo is filtered na? Ito yung sinabi sa'yo kasi ayaw nila na mapollute yung utak mo. Gets Yes. mo? Parang, Mm. girl, ewan ko kung nag-iisip ba. Isa siya sa mga taong mababa yung comprehension skills, no? So, Parang hindi masyado nanonood laban ng natin movie. yan. Correct. Oo. And mga taong ganyan hindi naka-appreciate ng arts and hindi alam kung paano gawin ng pelikula. Ayun. True. Ayan, sabihin naman natin yung announcement natin ngayon with Yes, oo, oo. okay. Bago tayo mag-break. So, So, special announcement, mga Bex, we will be having a break. Um, so, ang huling 3 linggo. Wow. So, including this week, meron pang kaming 2 episodes. So, isa pang Dear Bex, tapos isa pang Bexters. And then, baka sumundot kami ng isang Dear Bex pang year-end episode. Bago, we will come back on January for the new season of Baxters. Pasabog na season. Oo. Wow. Oo, syempre maghahanda muna kami. So, 3 Pero, episodes na lang po ang natitira. Last 3 episodes. Kasi mag-e-end na yung year and the next year na po ulit tayo magsama-sama mga Bex. And hopefully, umabot na tayo sa 500 subscribers pero, sa YouTube, no? I-push nyo na yan. papamiss lang kami saglit. Pero although, kasi isa din sa reasons why we are taking a break kasi Jonah will be gone for a week and then after nun, ako naman yung wala. So, we are both having shifts. So, try namin to put out content dun sa mga eksena namin na yun. Pero siguro hindi na siya magiging like an episode. Parang baka sundot-sundot vlog or shorts, mga ganong-ganong kineme na lang. Pero yan, ilalaban natin. Correct. Labarn. Mhm. And Ayan, more ano, pa tayo sa yes. mga chikahan. Okay, go, Bex. Giri go. Ayan, more, more chikahan pa tayo mga Bex, no? Sa pagbabalik ng Bexters. Dexters. Ano na dyan mga Bex? Betty May ba ang episode na ito? At dahil dyan, please mag-subscribe ka na sa aming channel. And of course, huwag mong kalimutan i-comment or i-hanash ang iyong chika para sa episode na ito para pag-usapan natin. Carry pa ba, Bex? Bet mo pa ba ng more na Bexers na ganap? Follow mo na kami sa aming Facebook, TikTok at Instagram at Bexters Podcast. That's BEKXTERZ Podcast para naman updated ka sa mga kabexlaan at kung ano-ano pang paandar tulad nito. Gora mo na agad yan, push. Ayan. And we're back mga Bex. Oh my God, kaya pa ba? Hello, hello. Alas 7. 7 a.m. Ito ang pinaka-early or pinaka-late natin recording ever. Puta. Parang ano to, parang pinaka-late, I think. For us, it's late mga Bex kasi Kasi wala usually pang tulog. oo, oo. Ano, Ayan. kaya pa ba? So, ang topic natin today for this episode, bilang Halloween, parang medyo ano na kasi, medyo luma na yung, wow, ng bash pa no? Yung mga kwentuhang takutan, yung mga multo-multo, gayang kineso. So, conspiracy theory tayo para medyo reality based na mas medyo may kilabot factor. Wow, kapag hindi kinilabutan, Bahala ka na. Charet. kasalanan ko pa pala. Tara. Ayan.
So, conspiracy theories. Ano nga ba ang conspiracy theories? So, ito ay mga paniniwala or Haka-haka. oo, Charing. mga ganyan, mga gawa-gawang teorya na nagpapaliwanag ng mga event or situation na may mga sikretong mga binubuo yung mga grupo, kaya nangyayari yung mga bagay. Mga ganong-ganong kineme. Alam nyo na yan. I think nag-conspiracy theory na tayo before, pero about, sa mga, showbiz, na like, Oo. yung text na talaga yung totoong Avril Lavigne, iba na yung ngayon, si Melissa na siya, mga ganong kineme. Yan. So, yun yung pag-uusap. Yung nag-come to life ulit si Michael Jackson, mga gano'n na nagtatago lang. Maraming mga ganyang Oo. theory. Siguro dahil hindi nila matanggap na pegi na, no? May mga ganong tao. Si Tupac nga daw sa Caribbean natiri. Gagi. Mga ganong Kahit kineme. nabaril sa ulo. Hmm. Charis. Ah, mga ganon. Yan. So, ang una nating conspiracy theory ay tinatawag na Mandela Effect. Pero, Ano tong online, Mandela effect? lagi hindi nadamay dito si Jed Mandela. Dahil sa katunog, Jed Mandela. Ganun. Kineme. Ang Mandela Effect, ito yung paniniwala na thousands of people remember certain facts or events differently. For example, isa sa mga pinaka-main example, yung mirror, mirror on the wall sa Snow White. Ikaw, anong pagkaka-remember mo dun sa anong line sa movie? Yung kay yung sa mother ni Snow White, who is the Yeah, fairest of them all. 'di ba mirror, mirror on the wall yung alala nating lahat. Oh. But when you watch the movie now, ang sinasabi pala talaga doon, magic mirror on the wall. Pero lahat tayo naniwala ng mga bagets tayo na mirror, mirror on the wall siya. Hindi ba talaga mirror, mirror yun? When you watch back Snow White, magic mirror on the wall Kahit yun. yung bagong Snow White, I think yung kay so. kay Gal Gadot. Charing. Hell no! Mirror, mirror, mirror on the wall. Who's the fairest of them all? Ganun siya, Day. Oo. So, yung mga ganong kineso, meron pa akong mga example dito. Yung ikaw bilang Monopoly girl, ano itsura ng logo ni Kuya? Ay, na Monopoly girl. Ang logo? Ano bang logo nun? Red. Yung, Red ang lagi hindi, ko hindi, natatandaan. Yung dice. yung lalaki. Kaya nga, yung matandang lolo, yung nakasuit, Oo. yung naka-outfit. Meron siya isang salamin o Wala, wala. titignan ko tuloy yung game. Wala siyang salamin. Pero we all remember him, meron siya isang ganon. Aminin mo, meron siya isang suot, pero wala talaga in real life. Okay, okay, fine. Alam mo, Mga this ganyan. Mandela effect, I don't get. Wow. Arte. Si Pikachu, how do you remember Oh. Pikachu? May black yung buntot niya o wala? Parang may black yung buntot ni Pikachu. Wala. We all remember may black dun sa dulo pero wala talaga. Wala akong Mga pake. ganon. Gusto mo Pero ba ang, yan? ang pinaka-pinagmulan ng Mandela Effect ay yung pagkamatay ni Nelson Mandela. Kasi maraming naniniwala na namatay siya or maraming nakakaalala na namatay siya sa kulungan noong 1980s. Pero in reality, napakawalan siya, naging president na siya. Tapos noong 2013 lang siya yun. So, dun na-connect yung kaya siya tinawag na Mandela Effect. Sa Pilipinas, isa sa mga Mandela Effect dito yung kay Maria Clara sa dulo ng No Limit Angere na how do you remember ano nangyari kay nagpa-quiz bee, no? Ano nangyari kay Maria Clara at the end of No Limit Angere? Naging sisa. Charing. Minix up yung history. Kasi maraming nagsasabi na na tegi si Maria Clara sa dulo ng Noli. Pero nategi siya sa El Filipa. Sa dulo ng Noli, madre siya, pumasok siya ng kumbento. Mga ganong kine. So, yun ang Mandela. Si Jed Mandela. Sorry. Kerry. Okay. Ano ba? Eto mga Bex, yung sinasabi namin mga conspiracy theories, sinapull lang namin to Yes. online and we are Mm-mm. discussing it. We're not really,
experts. knowledgeable about it. Yes. Oo, di kami yung pinaka-expert when it comes to this, but we're giving out our opinions to Yes. this list of conspiracy theories. So, yung next is, ano to, the population control conspiracy theories. So, ano to? Sabi dito, this theory suggests that powerful global elites, governments, billionaires, or secret organizations are deliberately trying to reduce the world's population to make it easier to control resources, economies, and societies. Feeling ko, dito pasok yung COVID. Oo, yeah. True. Kasi, kung meron, kasi sinasabi nga nila, money is power. Mm. And kung if you have the means, parang of course, you want to have the power. So, kung nakikita mo na you will gain or you will have a benefit of doing that, eh, gagawin mo siya. So, parang yung sa COVID lang, no? Ang daming conspiracy dito na hanggang ngayon, sinasabi nila sa China daw nag-umpisa, sinadya daw talaga to, Yeah. aksidente True. daw ba ito, ganyan. So hanggang ngayon hindi rin natin alam yung totoo eh. Sa totoo lang, napatunayan ba na Parang sinadya hindi ng naman. China to? Parang hindi Hindi, naman. 'di ba? Parang sa kanila lang nag-originate yung sakit, pero it doesn't mean na sila yung nag-start, parang gano'n. True. Sabi, di ba nga sinasabi pa nila, biological warfare, kineme. Actually, yan, connect siya dito sa number 2, yung Great Reset conspiracy theory na, ayun nga, may certain group na tinatawag ng World Economic Forum na sinasabi, sinadya nila yung COVID to reshape the global economy and society. Parang yun, in ways that concentrate power and reduce individual freedom. Gano'n. Parang connected din to dun sa New World kineme na gustong mangyari ng mga ilan-ilang mga elites, world elite. Ganyan. So, 'Di ba nakakatakot possible. kasi hindi mo alam kung sino talaga ang nagkokontrol ng mundo. Ang Diyos ba o True. ang tao? Charing, gano'n, no? Saka yung government ba, mga tao-tauhan lang din sila ng mga taong mas matataas at mas mayayaman, 'di ba? Mga ganyan. Correct. Scary. Tsaka yung mga napapanood nyo ngayon dyan na ano, na hearing natin, Senate hearing natin, totoo ba sila? Or they're also a puppet? Mm. Minsan hindi natin True. alam yung mga ganito kasi for sure they're serving other people. I'm pretty sure. Mm. Lalo na yung mga Ayan. Ang next mo dito sa aming list ay, ito na, Bex, the Alien Cover-Ups Conspiracy. Eto, sinasabi nila for decades, people have believed that governments, especially the US, are hiding proof of extraterrestrial life. According to this theory, officials have recovered alien spacecraft, bodies, or advanced technology and then silence anyone who knows the truth. Naniniwala ka ba dito, Bex, na may a- alien nga? ako naniniwala ako sa life outside Earth. Pero hindi ako na, ewan ko, ang scary din nito. Yung mga alien kineme na ganyan. Kasi hindi mo alam anong pwede mangyari, di ba? Pero di ba, would you remember, siguro 3 years ago, there's someone from the US government who came out na sinabi na meron niya daw totoong mga ganyang files na he was about to leak it pero pinigilan siya, mga ganong kineme. So, wala na tayong narinig from him after that. No? So, scary lang din. Pero, eh, feeling ko kasi if it's life outside Earth or mga aliens na ganyan, I don't think na makakayanan natin silang i-cover up or alam mo yun, parang or sila-sila na din ba yan? Baka yan si Trump ay alien ba yan? Charing. Baka AI siya. Charis. Bobong AI. Charing. Robot na pala, di na pala. So, yung mga ganon na mga Bex, for me, ang scary. I don't like aliens, Do you believe to be in honest. aliens? No. Siguro there is, but I don't think nagland sila dito sa Earth yet. Same. Ganon din ako. Maybe they're still in space. Because if they're here, dapat may impact na yon. Eh, Mm-mm. wala pa nga eh. I don't Maybe, know. maybe nakita na nila tayo
somewhere else. Tapos sabi nila, ay, ang tsatsaka ng mga humans. Hindi ako pupunta dyan. Ganon. Kasi we are Baka evil nasa Pluto people. sila, charing. Diba? Kasi laki Baka ng nasa universe. Pluto sila. Correct. Pero 'di ba ang next planet after Earth is Mars? Na ano, hindi, hindi to sa ano, in chronological order. What I mean to say na Mars is yung livable planet. Ah, yes. Oo. Tama ba? Based on studies. Oh. Yes. So baka nasa Mars sila. Wala pa dito, charot. Baka naman nasa Uranus. Charing. Oh my God. Parang ang baboy ng Uranus. Parang feeling ko Yaw that's gonna be lang. an LGBTQ It LGBTQ is. planet. Dapat palitan na nila yung kulay ng Uranus na rainbow. Oh my God. Yung ano, Jupiter. 'Di ba? Meron yung parang hélice, gano'n. Oo. Rings. Love Wow. it. Oh. Ayan. Anong pang next sa list natin, Bex? Ayan na, ito na. Ano tayo, from international, gora tayo sa mga conspiracy sa Pinas. Ito na ang gold hoard ni Marcos. Ang Yamashita Treasure. Yan. Um, it claims that Ferdinand Marcos secretly recovered Yamashita's treasure, tons of gold allegedly hidden in the Philippines by Japanese forces during World War II. Ayan. Some versions say the gold came from ancient royal families. Others claim Marcos was guarding it for the nation, not hoarding it. To this day, treasure hunters still search caves and tunnels believing the gold is real. Ito ba yung Italiano gold? Ito yun, no? Oo, Day. Pero do you believe in Yamashita treasure? Ay, hindi masyado. Actually, hindi ko din pinanood. Parang, napanood ko yung Yamashita Treasure, pero nung bagets pa ako. Pero, for me, ano siya, when I watched it, ang ano ko sa kanya, thinking ko sa kanya was, ano dito? Fictional siya, gano'n. Gets. Ako kasi, I think I've watched some documentary about Mm. it. So, based on that documentary, it seems to be true. But I'm not sure kung talagang ngang nakuha ni Mm. Marcos yung Mm. Yamashita treasure na yon. Yun ang hindi tayo Mm. sigurado. But I am sure that there would be treasure around Philippines from Spaniards, from USA, from Japanese. Kasi sila yung mga nag-try manakop ng bansa natin before. Mm. Yeah. And marami ding pumunta dito ng mga elite, 'di ba? So for sure, during the war, may mga tinago yan na kung anek-anek kung san-san, and for sure nalikom na ng kung sino-sino yan. Lalo na yung mga miners and stuff. And baka historians, yung mga nagre-research talaga, I don't know, yung mga naghahanap ng mga artifacts. But for this, parang wala pa naman akong nakikitang proof na talagang nalikom ng Marcos. Ang alam ko lang na nalikom nila is yung pera natin. Mm. Yan ang sure ako. Pero yung Kala ko ba naman, Yamashita treasure, shoota ka. Kala ko totoo hindi may ako naliko. sure. Ay, uy, pero nung nakaraang election, Oo. nung nakaraang presidential, maraming nabudol dito na maraming naniwala na pag nanalo si BBM ay ipamimigay niya ang Talyano Gold. Saan? Ang alin? Ang pamimigay Yung ang? mga gold. Isa yan sa mga Diyos ko. ng mga believers, ng mga na chika nila. Pag nanalo itik, pamimigay niya yung Talyano Gold sa mga Pilipino. Saan na itik? Nga. Or Ulit. maybe yung mga nanakaw nila from our country is converted to gold. Kasi mas malaki ang ano nun, ang value nun. Pwedeng ganon, no, mga Bex? Pero wala Pwede na ka yung kasing bumili ng gold and itabi. Pero wala. And they're rich. They're capable to keep the treasures outside Philippines. Like, di ba nga, mm, meron silang Swiss bank. yes. Do they still have access to it? I think na-seize siya after I don't know lang now if Oo. So, feeling ko yung nazis siya, yung ano. feeling ko yung generation ngayon ng magkapatid, feeling ko meron sila mga sariling mga ganong-ganong kineme. Pero yung Ni mga, mga, like, kunyari, si BBM, wala na for sure. Kasi nga, syempre, na ano na yun eh, may kaso. sila ni Mangga. Charing.
Ayan. Girl. Okay, Ayan. next. Okay, move na tayo sa next na Go, conspiracy theory Bex. kasi baka kung saan tayo mapunta, maligaw na kami ni Bex, no? So, ang next po sa sa list namin is the Biringan City Mystery. So, in Samar, there's a legendary invisible city called Biringan, supposedly inhabited by Encantos. Ayan, or supernatural beings who appear human. Local says some people are invited to Biringan and never return. Ay, syokot. Conspiracy version claim the government knows its exist but hides its location to prevent mass hysteria or exploitation. Kayo ba mga Bex, narinig nyo na ba ang conspiracy theory na ito about Biringan City? Kasi ako never heard Hindi ko and din, ngayon ko lang 'to nalaman. Ang alam ko lang sa Bisaya, kasi Samar 'to. Ang alam ko lang sa mga Bisaya is meron silang power na alam mo 'yun, yung may mga sumpa-sumpa ganyan. barangka-barangka. Naririnig-rinig ko. Evil eye, barangka-barangka. Oo, Yung mga mga ganyang ganon. atake. Malakas sila sa kulam. Parang ganun yung mga naririnig ko. And then, ang isa pa sa mga naririnig kong story hindi po ito totoo, pero allegedly they said, Mm. may mga naliligaw-ligaw, no, pag nagta-travel doon. I don't know. Kaya pag naliligaw daw kayo, you have to baliktad. Ibaliktarin nyo yung suot ninyo para Yeah. makabalik kayo kung saan kayo dapat naroroon or yung origin nyo bago kayo Yes. nag-travel dun sa area. Pero Ako, itong Biringan, never heard. hindi ko pa rin siya masyado, feeling ko narinig ko na siya before pero I didn't really pay attention to it. Ang alam ko lang sa mga ganito is yung mga pag nag-hiking, tas mga hindi na nakakabalik. Sinasabi na entice daw ng engkanto, dinala sa sukal ng ng kabundukan. Mga ganun. Yun lang yung mga alam kong kineme. Kaya scared din ako sa mga ganyan, sa mga hiking, mga, dahil sa mga nuno sa punso, mga ganun. Saka sa mga Alam mo, ano engkanto. to influence to nung mga pinapanood sa atin nung kabataan natin, lalo na yung Shake, Rattle, and Roll. Yung mga, kunyari may mga eksena na, yan, yung sinasabi mo nga nagta-travel, tas sa ligaw-ligaw kay Neme, mga hiking, ganyan. Kaya ako na-shokot ako growing up, ayoko maging adventurous, baka di ako Same. makauwi, ganun. Kasi, girl, may yan nga, uso nga yung mga engkanto, ganyan keme, tas di ka na makabalik. Di ba nga, yung sa Sierra Madre daw, Mm. may mga ganyan na issue na pag nag-hike ka doon, parang kailangan mo ata ng guide talaga. Kasi pag meron kasing mga nag-hike, mga Bex na hindi na nakakabalik, no? Na kinuha na ng nature. I don't know, Yeah. baka mga tribo doon. Di natin, Scared. Pakanood din to ng no, ng scary. ano yung kay Magandang Gabi Bayan. Halloween special. Gabi ng Lagim. Ganang mga Oo. kineme. Ay, alam mo, pinanonood ko din yan nung bagets ako. Kay Noli De Castro to, no? Yes, oo. Ngayon ang uso na si Ma'am Jessica. Kakapuso mo Jessica Soho. Correct. Meron pa, Bex. Meron pa yung sa TV5. Parang gabi ng lagim din ng atake. May ganun yung mga horror stories din siya. Tapos meron siya sa books. Ginawa din nila siya sa books. I just Philippine forgot Ghost the title. But Stories. oo, mga ganyan siguro ata. Pero sa TV5 yon meron, may mga parang series. Tapos nasa book din. So scary din siya. Every Uy, Halloween yan ng mga may naalala ko, kinilabutan ako yung, hindi, iniiwasan Oh ko my kasi God. siya. Iniiwasan ko siyang Shoot. panoorin nung bata pa ako. Yung Verum S. Ang aga-aga. Ay, ano yan? Yung, sino nga ang host ng Verum S? Sa ABS to, tapos pinapalabas siya. Kung tama ako, Tuesday Anong or topic nila? Friday. Mga horror stories Oo, mga din. horror. Tapos pinapalabas siya Tuesday or Friday na mga 4 or 5 p.m. Ganyan. Verum S, totoo ba ito? Totoo ba ito? Parang gano'n. Na iniiwasan ko talaga siya pag yun yung palabas sa TV. Si Tony Velasquez, ganyan yung eksena, Bex. Oh my God. Gets. Ayan, lumabas dito kagad Kampo ng Kadiliman. Verumes. Ko. Nga ganyan. Ayan, Syokot wala. naman. Tapos meron din mga sa GMA sis, no? Speaking of mga Oo, Encanto and the likes, may mga, nginig, ano ba mga yun? Nakakain ko ganon. yung buhok ko, day.
Yan na kinukulam ka na. Charing. Kaya nga kinukulam na tayo. Ni Anek. Charing. Okay. So, ano, yun nga Isain ko yung siya eh. sa, Chares. parang kilala ko, shoota ka. Ayan, so yung sa 7, yung mga merong napapanood ko mga episode, yung mga may paranormal expert, Mm. yung kakausapin yung mga tags, tapos pupunta dito sa, yung ano ba yung usong-using Balete Drive, Yes. no? Lagi nilang pinupuntan kasi lagi nilang sinasabi may nakikita daw sila doong white lady, ewan ko ba? Mga Si ano, balang, kauso ngayon si ganyan. Ed Caluwag eh. Pero parang di na siya uma-appear ngayon sa GMA masyado. Baka kinain na rin ng mga mumu, Ems. Yeah. Ayan. So, muna tayo sa next. The mind control media theory. Ito medyo naniniwala ako dito. Kasi kahit hindi conspiracy, Ay, okay, parang go. believable siya. Parang the mind Oo. control media theory, some people believe that certain Philippine news networks or entertainment companies manipulate public opinion using psychological tactics, colors, or frequencies, influencing politics and consumer behavior. It is basically the local spin on the MK Ultra and media mind control conspiracy. So parang ginagawa din siya sa Hollywood and sa iba-ibang bansa. Pero yes, parang di naman masyado kailangan Ako, kapal. correct. Out of the list that we have today, ito yung pinaka-real Yeah. for me. Tama ka dun, Bex. I believe that media controls us and it really has a great impact to people who's watching it. Unless, Yeah. lalo na kung di sila nagre-research, Mm, if they don't search, then nagiging syunga talaga sila and maniniwala na lang sila dun sa nakikita nila sa news. That's how yeah. powerful media is. Lalo na sa politics, no? Kasi like, if you would remember, bumango ang pangalan ni Duterte after niyang mag-guest sa GGV kay Vice Ganda. Parang Oh, doon nakita ng oo. mga tao na, ay, ano siya, Carino brutal siya, pero nakakatawa siya, funny siya, mga gano'n. Nakitaan nila ng funny side si Duterte na parang, like, that doesn't make him a good politician. Para isa yun kasi sa mga tinuturong reasons bakit nanalo si Digong no 16 because of that guesting. So, kasi sobrang sikat talaga nung GGV nung panahon yan eh. So, yeah. So, I heavily believe on this kinemilat. Hey. Ayan, ito na. Our last on our list. OMG mga Bex. The Dead Internet Theory. So, ang sabi nila, the Dead Internet Theory claims that most of the internet we see today is fake, filled with AI-generated content, bots, and automated system, not real people. According to the theory, the real human internet, the one full authentic discussions, creativity, and community died sometime around 2016 to 2017, replaced by algorithmic noise and artificial engagement. Actually, somehow this is true. Yes. Mm-mm. Kasi ang dami-dami na pong mga content ngayon na AI generated. Mm-mm. Even nga, paano ba? Like, meron kasi ako mahilig kasi ako sa mga cats, 'di ba? Yes. And yung mga cute things. Tapos meron ako napanood yung puppy. Hindi. May napanood ako na baby. Tapos parang sinugod siya ano bang tawag dun sa malaking pusa? Di naman siya Sphinx. tiger. Siya rin. Parang puma ata. Parang ganon. Mm. Shoes. Shoes yung sumugod. US pala. Lumabog yung anek, no? Nakalagay lang siya sa sulok ng rumire, tapos lumabog yung Oh, US. ang laki shoes. Sure. Kaya pa ba? O, Na basta puma. sinugod siya dahil ng wild animal. Tapos Mm. dumating yung aso to save yung baby. So may mga ganong Mm. series of clips na parang
kunyari, kinukuha ng malaking ibon yung baby, tapos pinupul ng aso, mga ganon. May mga ganong content. Tapos sinignan ko, may mga ako nagko-comments doon, paniwalang paniwala sila. But if you would look closely the video, meron doon naka-watermark na Sora ba yun? Basta yun Yeah. yung name ng ng AI na nagge-generate ng mga video. So, girl, sample lang yun. Tapos ngayon nga lumabas kasi yung issue nung kay Jonah. Jonah, yung singer. Mm. Jonalyn Veray. May Yes. lumabas kasi na issue na na-interview siya dun sa Tony Talks. Tapos nakwento niya nga na she was abused by the Mm. father. Mm. Tapos may lumabas na picture na magkasama sila ng tatay niya. So may mga Mm. nagko-comment din doon na, bakit ka magpapa-picture sa tatay mo? Girl, AI to, okay lang ba yun? Yung mga ganun. So Mm. parang, alam mo yun, ang lala na talaga ngayon mga Bex, no? Kasi True. lahat na lang AI. Even yung, kaya ingat-ingat kayo ngayon sa online dating kasi, Diyos ko, parang hindi na rin to real kasi baka AI na rin yung photo or Correct. yung mga True. nakakausap nyo. Minsan, may nakakwento sa akin yung mga friends ko eh, chika ko na lang. Mm. May nagvi-video call, tapos parang totoo talaga, pero alam mong Mm. peke, yung Mm. ganon. So, hindi ko alam kung paano nila ginagawa yun ha, but, ingat na lang po tayo. Ang dami na ngayong peke sa earth. Correct. At saka tama yung sinabi dito na yung 2016 to 2017 kasi ito yung mga time na parang nag-start na gumamit yung mga apps ng algorithm instead of kasi 'di ba before so pag nag-open ka ng X ng Twitter mo or ng Facebook mo, ang makikita mo lang doon is mga post ng people you follow and your friends. Yes, Ngayon, exactly. meron ng sariling tab. Kung gusto mo, yun lang yung makita mo. Punta ka lang sa following para yun lang yung nakikita mo. Tapos sa Instagram before, naka-chronological order. Pagbukas mo, kung ano yung pinakaunang in-upload ng mga kaibigan mo, yun yung una mo makikita. Ngayon, halo-halo na siya. Minsan, even yung post was 2 days ago, makikita mo pa rin siya sa feed mo kasi yun yung maraming likes or whatever. So, parang, ano na din talaga, hindi na, parang ano na siya, they feed you what they think you like, depending kung ano yung mga sinesearch mo, ano yung mga hilig mo, kung saan ka nag-explore. It helps, yes, kind of, pero na medyo nabawasan nga yung authenticity na yung kung ano lang yung gusto mo, yun lang sana yung makikita mo. Diba? Alerts. Correct. And that's really scary, no, mga Beck. So, well, pinag-uusapan lang natin siya because it's a Halloween special para there's something to, Mm. ponder on. Charay. During Yes. the season. Mm-mm. Ayan. And of course, tuloy-tuloy na ba natin to, Bex? For this week episode, tutungo naman tayo sa dapat nating panoorin. No? I Mga go. favorite movies namin na for the week. So, watch mo taste tayo this week, mga Bex. Ikaw, anong ano mo ngayon? Anong marerecommend mo to watch? For me, watch nyo yung Weapons. Ano Ano siya, yun? parang nung August of this year, yata yun. Ano siya, it's a movie about, ayoko sabihin panoorin nyo na lang. Ano siya, horror siya, pero it's not really super scary. It's eerie. Pero meron siyang, ang ganda kasi pag pinanood mo siya, parang, tawag nito, it feels like, parang Stranger Things yung effect niya kasi may kids na involved, Mm. mga ganong kineme. Pero, like, um, meron siya, madidiscover mo kung tungkol talaga saan siya middle of the movie. Ikaw, Bex, anong watch mo, Tease? Hindi kasi talaga ako mahilig sa horror films. Mm. Okay, I hate them kasi there may tendency na na napapaniginipan ko sila. Mm. Mm. Kaya ayoko talaga. Parang tanga lang pero napapaniginipan ko talaga siguro dahil nagsistick sa out ako, ganyan. Pero siguro ang mare-recommend ko to watch is kasi recently nag-rewatch ako ng Glee. Favorite Mm. series ko din kasi to. So yung Yeah. Glee. So nalungkot lang ako kasi tatlo doon nategi. Mm. Tatlo Yeah. doon, dalawa nategi yung isa doon nategi din sa suicide. Tapos yung isa overdose ng Mm. droga. Tapos yung isa nalunod. So Yeah, wala lang, lang, kulungkot. Parang mm. may curse yung show, gano'n.
Yeah. So, ayun. So, kung gusto nyong mapanood Anong siya, season ka it's na? fun. Siguro, nasa season 2 na ako. So, Masaya pa yan. I'm just reliving yung Glee kasi parang nami-miss ko din yung camaraderie ng meron ako nung college, which is yung Mm. Dramatic Guild. So, Yes, parang true. nako-compare ko siya na gano'n. Nakakamiss yung ganong crowd and working with people that you share the same passion. Correct. So, kaya ko siya pinanood. So, pero kung dahil Halloween season, kung gusto nyong matakot, siguro panoorin nyo na lang yung mga Sadako, mga Conjuring, mag-rewatch kayo ng mga ganon. Kasi, Feng wala Shui. pa akong makita ngayon na yung na Fab, ganon. For me talaga, Feng Shui is the best horror movie. Ay, hindi, ano. Patayin sa sintak si Barbara, tapos number 2 yung Feng Shui. Oh my God, I know that. Patayin sa Sindak si Barbara at saka yung babae sa banga. Yung halimaw sa banga, whatever, Halimaw sa ng Shake, mga, Rattle, oo. and Roll. Oh, girl, that scared the hell of me. Kasi, girl, hapon yun bagong gising ka, di ba? Kasi pinapatulog ka nga ng Oo, true. tanghali. Pagising mo hapon, pag on mo, Shake, Rattle, and Roll, ganun agad makikita mo. Syoko talaga, day. True. So, ayan. Watch nyo na yan. Mga ganyan-ganyan. Correct. Correct. And of course, hindi matatapos ang episode na to nang wala kayong nalelearn dahil deserve yung maging bakla. Ito ang Word Word of the of the Bex. Beck. Ayan, ang word of the Bex natin ay medyo related sa Halloween, medyo related sa lived Related. experience namin ni Bex, related sa bagay-bagay. So, ang word of the Bex po natin ay tarantula. Na ang Na ibig ang unang sabihin, naisip ko ay octopus. Sige, go. pero ang tarantula isang gagamba. Pero ang ibig sabihin sa mga kabaklaan, pag sinabing tarantula, someone na taranta, yung taranta for no reason, naligaga, ganyan, na parang kalma. Sis, kalma. Tarantula masyado. Ganon. Yan siya. Tarantula. Correct. Yung kaya Parang naman si pero ang daming sinasabi. Ganon. jokes. Oo, yung obsessed for being taranta and being Mm-mm. aligaga. Ganon. Counterproductive. Oo, parang Arte. for me, just think of solution, no? Yes. Na matapos na to, wag na tayong mag-dwell sa mga kastresan. Kasi may mga ugali, ewan ko ba? Girl, umay. So, ayun na. So, ayan for today's Word of the Bex. Tandaan, mga Bex, wag tayong tarantula. Tarantula. Okay? Ayan. Thank you so much, Ayan. guys, for joining us for today's episode. Isang episode na naman. Oh, dalawa na lang. Mga 2 episodes left. Magtatapos na po ang Mm. Bexters and another season will open. Pero promise, babalik kami. Hindi ako papayag na hindi man lang umabot ng 100 episodes ang Dexters. Ilalaban namin ito and we will come back better and stronger. Hopefully, um, either January or February, tingnan natin yung logistics ng mga pinaplano Correct. namin paandar ni Bex. Kasi kailangan muna namin mag-reassess. Reassess on Pero, how we can make this show better. Ayan. So, thank you everyone for tuning in. And of course, do not forget to subscribe, hit the notification bell if you want to know more, and see updates from Bexters. And syempre, follow us on our social media accounts. Go Bex, sa'yo to. yes. Nabubulol ako dyan. Follow nyo na nandiyan lang yan. Even if naka-break kami ni Bex, we will try our best to still update on our Facebook, on our TikTok, and sa Instagram. Mag-upload pa rin kami na kung ano-ano dyan. Mag-share kami ng mga. Follow nyo na yun at Baxter's Podcast, BKXCORZ Podcast, Jonah with 4 Jonah 620, and Jonah, and Between Jobs _ Ayan. And then rate nyo na din yung podcast ng 5 stars sa Spotify or sa Apple Podcast. Long. Yes. Thank you so much for supporting us continuously from the very start. And of course, to support us, we have a new project ongoing. It's the Baler Surf Fest 2025. So it's going to Yes. happen on November 16 to 23. It's gonna be in Baler, Aurora, Sabang Beach. So sa mga surfers dyan, and yung mga surfer goers, gustong matuto
mag-surf and know about the culture of Baler. Visit na kayo there by November 16 to 23. Tuloy-tuloy yan. It's a long week celebration which coincides with World Surf League Pro International. So may mga AFAMers, no? So instead na True. gumora tayo ng Siargao, gumora po kayo ng Baler Aurora. Ayan. Follow nyo lang po ang @Baler Surf Fest, TikTok, Facebook, and Instagram. Yes, Lamarn. Ayan. Yun lang. Thank you so much, mga Bex, for joining us. This Mamadali. episode. Thank you, mga Bex. Kasi or clips naman kami kung okay lang, no? Bye. Always be Bye! kind. Bye. Okay, bye. You've been listening to Baxter's The Mel and Jonah Show. Follow Baxter's on Spotify and subscribe on YouTube. You can also find us on Google Podcast, Apple Podcast, Facebook, TikTok, and Instagram. At Baxter's Podcast. That's BEKXTERZ Podcast. If you like this episode, rate and review our show on your podcast app 5 stars. Bex, sa totoong buhay, hindi na kita naririnig. Nalobat yung head, yung ano ko. Oh my God! Kaya hindi ko na alam ano mga chinichika mo by the end. Kasi yung Oo, dating sa akin, na lang. giving up ka na, which is okay lang. Na. Ayan, narinig na kita. Sabi ko, ang dating sa akin, you're giving up na. Kaya sabi ko, sige, babay na. Hindi, wala talaga. Shoot, ang funny nitong dulo. Kerry. Ayan, sige, pahinga ka na, Bex. Later na lang Okay, ulit tayo. sure. Try mo, ay to, may nagme-message na trabaho na naman.